Magandang araw muli sa atin lahat. Muli na naman nagbabalik ang inyong lingkod para magbigay ng panibagong reaksyon sa mga kaganapan dito sa ating bansa, especially sa nangyaring iskandalo sa loob ng Senado kung saan nagkaroon nga ng shootout ang NBI at OSAA, kaya kasama ang Marines. So narito na ang mga naging pahayag ng mga government officials simula kay Presidente Bongbong Marcos hanggang sa kanyang sekretary Jose Claire Castro at Matibag. Tignan natin kung paano sila magsalita kasi interesting tong mga naging pahayag nila kasi hindi nagtutugma-tugma. Actually meron pa tayong ipapakitang mga video sa dulo neto, kaya mas maganda na tapusin nyo itong video na to kasi para sa akin mas magiging open yung isipan natin kapag napag-aralan natin ng maayos yung mga kaganapan na nangyari, kung talaga bang tama itong kampo ni PBBM, kung talagang sila talaga yung nagpapatupad ng batas. Kasi dito natin malalaman kapag sinubaybayan natin mabuti at pinagtugma-tugma natin yung mga pangyayari, 'di ba? So narito yung video, play na natin para maumpisa natin. Sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Doon pa lang sa sinabi ni President BBM na walang instruction na hulihin si Senator Bato. Ang tanong, bakit nandoon yung NBI? So nagsasariling kalooban, may sarili silang batas, may sarili silang kumbaga kusang palo, 'di ba? Nagbibida-bida ba? Naging Jollibee ba? Bida ang saya. Doon pa lang is makikita na natin na inconsistent yung kanilang samahan. Hindi nagtutugma-tugma, 'di ba? Kasi ang sabi, kapag itong una pa lang nag-issue ng warrant ang ICC. Nag-issue ng warrant. So, kanino makikipag-coordinate ang ICC? Sa tingin nyo? Dapat sa Philippine Court. Kaso, anong nangyari? Nakipag-coordinate agad sa NBI. Sa tingin nyo, sino naglagay sa NBI? Si PBBM, 'di ba? O play natin ulit. At ang nangyari, ang NBI ay sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Sabi niya, umalis na raw ang NBI. Umalis na sila dyan. So, leave the area, 'di ba? Pero ano nangyari? Asaan pa rin ang NBI? Nandoon pa rin sa area, sa vicinity ng Senate, na dapat ay wala na sila ron. Kahit na nanghingi sa kanila ng assistant yung GSIS. Kasi once na inutusan ka ng presidente na umalis ka na dyan, clear yun. Na kailangan kahit sa vicinity ng Senate, wala ka dyan. 'Di ba? Kasi presidente na nag-utos sa'yo bakit nandiyan ka pa? Pangalawa na yun Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. Ayan very clear yung sinasabi ng Pangulo. Wala raw NBI doon, sabi ni Director Matibag. Wala raw, 'di ba? Pero may kita natin sa mga video ng news media at ng mga vloggers, nasaan sila? Nasa vicinity ng Senate, sa part ng GSIS. So pangatlo. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Doon pumapasok yung sinasabi ni BBM na maging kalma. Paano nga magiging kalma? Nandoon nga yung NBI, nagpaputok pa ng barel. Kasi alam mo, etong logic dyan kung hindi sila lumapit sa may building ng Senate, hindi sila papaputokan. Kasi biro mo, magsisigawan sila? Oy, wag kayo lalapit dito napaka-imposibleng mangyari yun. Kasi ang nangyari, parang casual talk. 'Di ba? Winarningan sila ng OSAA. Winarningan sila. Ibig sabihin, nandoon sila sa malapit sa building ng Senate. 'Di ba? Kaya sila pinaputukan pataas. Sunod, kay Claire Castro tayo. Assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Wala raw operasyon ang NBI, PNP, maniniwala pa ako kasi hindi sila involved, 'di ba? Kasi ando doon si SILG, si John Vic Remulla 'di ba? Malinaw ang order ni John Vic na ayaw niya rin lumagay sa alanganin. Kasi hinihintay niya yung Philippine Court. Tama 'yon, yung ginawa ni John Vic. So hindi tayo basta-basta pumapabor sa, halimbawa, kalaban yan si John Vic Remulla, hindi naman bata ni Sara yan pero dahil tama yung ginawa niya, sasangayunan natin siya. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng arresting, 'di ba? Ng pag-aaresto
Senado. Nagkahabulan na nga sa Senado eh, 'di ba? Oh, tapos nagtangka pa silang pumasok sa Senado nitong nakaraang araw. Doon nga nagkaroon na ng engkwentro, 'di ba? Paanong hindi assault, hindi ia-assault? Pero mo naman naka full battle gear, may vest, may Armalite, 'di ba? Kung gusto nilang security purpose lang, bakit may security ba si Senator Bato? Wala nga, 'di ba? Ni Baril nga wala nga si Senator Bato eh. O bakit nila kailangan naka full battle gear? Armado ba si Senator Bato? Sinasabi nila pinoproteksyonan lang nila ang GSIS. Pero kung iisipin nyo, tanungin nyo mga sarili nyo, nakita nyo bang armado si Senator Bato? Kung armado yun, hindi natatakbo ng Senate yun. Diba nung nagkahabulan, talagang papalagan sila doon, patay kung patay. Pero kasi nga, wala namang security si Senator Bato. Wala rin siyang personal firearm na dala. Diba? Nagigets nyo ako? Diba? Bakit armado ang NBI? Ayun. So tuloy tayo. Pero bago nito, noong nakita ng OSAA na mayroong NBI agent sa GSIS, katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up Ayan naka-gear up sabi niya, sabi ni Claire. ang OSAA. Paanong hindi mag-gear up? Pumasok ang NBI, full battle gear na. So, ngayon, anong gagawin ng ng OSAA? Syempre rin, full battle gear. Alam nga naman hindi sila lalaban, 'di ba? So, talagang mag-gear up ang OSAA. Nakita nila ang NBI naka full battle gear eh. 'Di ba? Sila nun, kukulapuin sila nun, 'di ba? Oh, alam nga naman NBI lang ang kailangan naka-gear, 'di ba? Kaya nag-gear up din ang OSAA at tinawag ang Marines kasi jurisdiction nila at sila ang may pananagutan na protektahan ang Senate, 'di ba? Ito pa, bakit sila lumapit, 'di ba? Bakit sa likod? Common sense eh. O tuloy tayo Vest at naghanda sa isang operasyon. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms. Ito logic. Bakit nagpaputok ang warning shot? Sinabi na nga ni Presidente na kailangan wala sila ron. 'Di ba? Wala sila ron dapat. Ibig sabihin, leave the area. Umalis kayo dyan. Kahit na nasa vicinity kayo, umalis kayo dyan. Yun nga sabi ng Presidente. Bakit hindi sila umalis? O ngayon, nagkagulo. Tignan mo hindi nagtutugmay sinasabi ni Claire, pati ni PBBM. 'Di ba? O tuloy tayo Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Kung merong... Ito. Panorin rin natin to. Kasi pinagsunod-sunod ko katulad nung ginawa natin para mahimay natin kung ano ba talaga, kung totoo ba talaga yung sinasabi nila. Di ba? Pagtingin nyo, iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato. Meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na Kanila raw mandato na alin. siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita naman natin 6 na buwan din nagtago mula nung nabalitang may waran. So isa na po sa aming tinitingnan yon. Ibig sabihin, hindi nila sinunod si PBBM. Pinaalis sila doon, hindi sila umalis. 'Di ba? Asan yung leadership doon ng presidente? Na ikaw mismo hindi ka sinusunod ng tao mo. 'Di ba? Kasi eto, dumadaan lang to sa mga reels napapanood natin. Nagiging curious din ako na salungat yung mga nagiging pahayag nila, hindi nagtutugma, 'di ba? Tapos sabi nila, pinalalabas raw na parang gumawa lang ng eksena si Senator Alan para makatakas si Senator Bato. Isipin mo, una, may nagtimbre sa mga senador na kaalyado ni PBBM na umalis na kasi magkakagulo, 'di ba? Yun na pumutok Ngayon, na-alerto ang majority bloc, sila Senator Alan Cayetano. Pinatawag ngayon tong OSAA para i-defend yung kanilang area, yung Senate, yung jurisdiction ng OSAA. Kasi karapatan malaman ng security yun Kung may threat, dahil hindi lang naman si Senator Alan si Senator Bato ang nandoon, lahat ng senador. Ang nakakapagtaka, may nagtimbre na magkakagulo. Bakit ang unang umalis? Yung mga kaalyado nilang senador. Nakakapagtaka, 'di ba? Di sana kung ito ay gawa-gawa lang, di sana ang unang umalis si Senator Alan Peter Cayetano, yung kapatid niya, si Senator Marcoleta, 'di ba? Kung gawa-gawa lang 'yan. Yun yung nakakapagtaka. Itataya ba nila buhay nila
kung gawa-gawa lang yan, di ba? Syempre, aalis ako, baka madisgrasya pa ako dyan, papalusot ako eh. Di ba? Hindi, may meeting ako sa ganito. Oh, madaling magdahilan eh, di ba? Tapos sasabihin nila, palabas. Bakit nabulgar na ba sila? Kasi may nahuli. So, tuloy tayo Kaya Tuloy. naman po, doon sa ibang mga katanungan tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito. Ang problema kasi, inutusan na kayo ng Pangulo na umalis. Very clear yung words. Hindi niya sinabi na huwag kayo dyan sa Senate, dito kayo sa GSIS. 'Di ba? Yun yung point na dapat sinunod nyo. Pero anong nangyari? Pakinggan nyo mabuti yung mga sinasabi nila. Kasi pinagkukumpara natin para alam natin kung niloloko tayo o hindi. So tuloy tayo. Doon po sa katanungan kung alaw humawak ng baril, Ito na yung issue na nahuli yung volunteer ko, no? Ito sinabi ko to sa previous vlog ko Ang plano, baka may striker, may hitman. O sabihin na natin, totoo yan, volunteer yan. Totoo yan magano tayo Based tayo dun sa sinasabi nila. Paniwalaan natin, sige, volunteer yan. Baka yan ang titira kay Senator Bato pag nahuli. 'Di ba? Kasi hindi siya identified as NBI agent, 'di ba? Pero mo, etong volunteer na to, kung eto matinong tao, alam niya operasyon. Operasyon operasyon to, hindi to birong operasyon. Pupunta ka ng Senate, may dala kang barel, 'di ba? Ibig sabihin buo loob na itong volunteer nila. Patay kung patay rin to, 'di ba? Ibig sabihin marunong to. Katulad nung sabi ko nung nakaraan, baka mamaya pag nakuha nila si Senator Bato, hindi nila dalhin ng dahig, patayin nila, 'di ba? I-assassin nila kasi kidnapping na yan Wala kang warrant of arrest nasaan? Dapat ipinapakita mo 'yung kahit sa publiko, 'di ba? O kung ayaw mo magbigay sa Senado, pakita mo sa media para paniwalaan ka ng taong bayan, 'di ba? Nagigets nyo ako? Kasi napakadelikado na magsasama ka ng non-operatives sa isang operation, 'di ba? Anong tawag doon? Fall guy 'yun. Alin lang 'yung fall guy o hitman? 'Yun lang 'yun, 'di ba? 'Yun lang 'yun. Tapos may baril pa. Tignan mo sinabi niya rito, pakinggan yung mabuti yun po kasi yung nakita na naglalakad, pinahawak. Pero yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na. Pinahawak raw yung baril dun sa volunteer, pero wala siyang access sa baril. Nakakapaniwala ba yung ganung statement? Papahawak mo sa volunteer yung baril. Kung pumutok yun, hindi naman pala marunong yun, pumutok yun. 'Di ba? Anong mangyayari? Madidisgrasya sila, yung mga NBI. Isipin mo mabuti. 'Di ba? Pinahawak lang po yung baril doon sa volunteer. NBI agent, which is yung driver ng NBI. Pawaking mo manibela, wag baril. Kasi kapag ka bumili ka ng baril, kailangan may LTAF ka. Kailangan alam mo, dadaan ka sa neuro, dadaan ka sa katakot-takot na tanungan sa pulis. 'Di ba? Ikaw, basta-basta mo pagkakatiwala baril mo, ikaw, sige nga, sipin mo. 'Di ba? Delikado humawak ng baril kasi pag di ka marunong yan sa paghawak, puputok yan. 'Di ba? Tapos sasabihin mo wala siyang access sa baril. Pinahawak mo nga Kalokohan naman, no? Hawak po niya. Isang NBI volunteer lamang ang inaresto kagabi dahil namaril umano. Namaril umano. 'Di ba? Paano ngayon yan? Namaril daw. Yan ay kahit Sergeant at Arms ang unang nagpaputok sa Senado kagabi at may mga namaril. Kasi hindi issue kung unang magpaputok ang Sergeant of Arms. Kasi karapatan nila yung jurisdiction nila area. They need to defend the area. Kasi pananagutan nila yun sa bansa. 'Di ba? Pananagutan nilang protektahan ang institusyon ng Senado. Nasa area naman nila yun Kung magpaputok sila ron Karapatan nila yun Kasi may threat. Biro mo, papasukin ng NBI. Yung kabilang area, GSIS. Ang daming armadong baril. Bakit? May papasukin ba yung GSIS ni Senator Bato? Doon? Magbo-volunteer maglakad wala namang baril si Senator Bato, 'di ba? Isipin nyo. Dito tayo Sa parehong hanay ng Senate Security at NBI, hit ng kanyang abogado, driver lamang siya ng NBI. Nakatutok live, si Marie Zumali. Kay driver ka, kay utusan ka ng NBI, kapag kasama ka doon, kasama ka sa crime, 'di ba? Ito nga 'di ba? May kasama ako, halimbawa ako mang-hold up yung kasama ko. Sabi niya, diyan ka lang, tignan mo lang. Di look out ako, part of the crime ako. 'Di ba? Kasabwat ako. Ganun 'yun. Hindi mo pwedeng itanggi na driver lang ako ikaw pala yung getaway vehicle paano ngayon 'yon? 'Di ba? Marie!
Emil, dito sa Pasay City Police Station Custodial Facility, nakakulong ngayon ang isang naarestong NBI volunteer. Siya ay naaresto kagabi matapos nga ang naganap na putukan sa loob ng Senate building. Pinaganda lang nila yung pangalan na NBI volunteer, pero slash nun hitman yun. Inaresto ang isang suspect umano sa barilan kagabi sa Senado. Si alias Mel Oragon, isa umanong volunteer ng NBI at sumailalim sa booking process sa Pasay Police. Base po sa atin dito sa ating initial report, ma'am, siya po ay nakuhaan ng unidentified pa po, ma'am, kung anong firearm yun, ma'am. Wait. Nakuhaan ng unidentified firearms. So meron siyang baril. Kaya anong klaseng baril yan? Meron ka pa rin baril. Volunteer ka, NBI volunteer. Kaya nila sinabing NBI volunteer yun kasi hindi siya part talaga ng NBI. Wala yung pangalan niya sa list of agents. Alin lang yan? Hitman yan o lookout o asset. Ganun yun. Kasi alam mo, hindi ka basta-basta pagtitiwalaan ng agent kung hindi ka kilala. 'Di ba? Ikaw magbo-volunteer ka sa ganyan sitwasyon, isipin mo nga, alam nyo naman na buong Pilipinas, buong mundo, yung mga kababayan natin nanonood sa Pilipinas, alam nyo na mainit ang sitwasyon kay Senator Bato, tas ikaw volunteer ka lang. Bubuwis mo buhay mo para dyan kung pangkaraniwang volunteer ka lang, 'di ba? Tingin pa po tayo sa result po ng SOCO. Sumailalim din siya sa paraffin test para malaman kung nagpaputok siya ng baril. Pero nanindigan ng kanyang asawa na wala siyang kinalaman sa nangyaring putukan sa Senado. Doon tayo sa asawa niya, hindi na natin siya ibabash. Kasi alam naman natin na meron siyang kinalaman. Nakuhaan siya ng baril kaya siya inaresto. Part siya ng NBI team na nandoon na dapat mag-a-assault sa Senado. Wala po kasalanan ng asawa ko, wala po yung baril. Sa mga Kagaya ng sabi natin noong nakaraan, hanggat hindi napapatunayan ng korte ay hindi siya inusgahan ng korte. Allegedly pa lang yan, 'di ba? Patas naman tayo rito eh. Pero ako, gusto ko lang sabihin sa inyo na imulat natin yung mga mata natin na kasi pinaglololoko tayo na itong mga to. taga NBI, maawa po kayo, tulungan niyo po asawa ko, huwag niyo pong babayaan. Kayo lang po pag-asa niya. Ayon sa kanyang abogado, volunteer lang at hindi regular na empleyado ng NBI si Oragon. Siya po ay driver nga daw talaga. So, isa po sa mga agent doon ng NBI. So, yun Alin lang nga yan, hitman, asset, striker. Yun lang yan. po, siya ay non-operational. Kumbaga, hindi siya part ng operatives ng NBI, but merely as a driver po. Dagdag nito, hindi sa Senado siya naaresto kundi sa may bahagi ng GSIS na katabi lang ng Senate office. Nung inaresto siya, ay nandun siya sa may GSIS side daw po siya at hinahanap niya daw po yung Daw lang yon. Hindi confirm. Kasi pwede naman nilang baliktarin yan eh. Depende na yan sa abogado mo kung gaano kagaling. Daw lang yun daw. bag na naiwan. Ang sabi naman po niya ay nag-coordinate siya with the security ng GSIS para tulungan siya hanapin yung bag na naiwan. Hindi ka kasi pwedeng kahit na makipag-coordinate ka dyan, kung kanino man yan, hindi i-acknowledge yun. Kasi may tension eh. Matindi yung tension na nangyari. Shoot out, diba? Tapos ikaw, makikisuyo ka dun, hanabi ko lang ba? Common sense, diba? Common sense lang yun. O tuloy tayo Nauna nang sinabi ng NBI na wala silang tao sa Senado. Pero sa vlog ni Senador Amy Marcos, sinabi niyang hindi ito totoo dahil may naaresto mismo taga-NBI. Ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila personally and directly ni BBM, arrest Bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukuin si Bato. Alam mo kung paano nakukuha ni Senadora Marcos yan, yung info na yan? Alam nyo kasi, hindi nyo ba naalalang magkapatid yung dalawa? Yung mga tao ni BBM, meron siya ron. Ganun lang yun, kasimple. Kaya kung ano man ang iba to ni Senador Amy Marcos na information, totoo yun. Kasi may tao siya sa loob eh. 'Di ba? Naririnig yung mga usapan. Huwag nyong kakalimutang magkapatid yung dalawa. I'm not against naman kay Senadora Amy kasi tama naman yung ipinaglalaban ni Senadora eh. Doon lang siya sa katotohanan. Galit siya sa ginagawa ng kapatid niya. Well, ano na nila yung problema na nila magkapatid yun. Kung pagsosolean sila ng kandila, labas naman tayo ron. 'Di ba? Pero huwag nyong kakalimutan na merong tao yan si Amy Marcos dun sa area ng kapatid niya. Ayun din. Tumangging magbigay ng pahayag ang arestado pero sabi ng kanyang abogado, Wala po siyang sinabing ganun. Ang
Kagaya nga po ng sabi ko, he is merely an operational support. Hindi siya operatiba. So, hindi rin po siya looped in sa mga ganyang bagay kung ano talaga yung instructions. Napaka-imposible kasing biro mo magbo-volunteer ka sa isang operasyon ng NBI. Kung mamatay ka dyan, di ba? Anong makukuha ng pamilya mo? Di ba? Maraming trabaho para maging driver. Maraming trabaho na mararangal. Although marangal yan, yung pagiging driver mo sa NBI. Pero isipin mo, kaya buhay dyan. Di ba? O ngayon, kulong ka, sabi mo, volunteer ka lang. Walang maniniwala sa'yo. Emil, na-inquest na si alias Oragon at 7 reklamo nga ang inihain laban sa kanya sa Prosecutor's Office. Kabilang na yung paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition, alarm and scandal, direct assault at trespass to property and violation to Senate security. Ito siya nung inaresto Ayan, yan siya nung inaresto. Namumutla ka. Saan mo tinapon ba rin mo? Pag may naharap ako dun, ha? Sa'yo natin. Ang magagaling. Saan nyo nakuha? May baril yan? Si-search namin, sir. Ha? Si-search namin yung area. Ma'am, unang-una wala nga pong taga-NBI dun Ayun. Wala raw taga-NBI. Palakpakan. Diba? Wala raw taga-NBI. Sino yung mga yun? Diba? So wala po magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Kung walang taga-NBI ron, sabihin na natin totoo yung sinasabi mo, sige, sasakyan ka na namin kahit lokohan lang. Nung nagpaputok yung OSAA ng baril, sino yung sumagot? Diba? Bakit inallowed ng GSIS yung mga taong yun kung impostor pala yun? Diba? So, kailangan, ang gawin ng GSIS, isurrender lahat ng CCTV footage para ma-identify yung mga tao. Magkaroon ng malawakang pag-aresto. I-declare na wanted. Diba? Kasi yan kumbaga kudita yan 'di ba? Nakipagbarilan ka sa mga security force ng gobyerno, 'di ba? Malaking kaso 'yun. Kung sinasabi niyang walang NBI agent doon, di mga impostor 'yun. Kailangan makipagtulungan sila, pati si SILG, si PBBM na mahanap lahat ng taong 'yun, 'di ba? Kita nyo kung gaano ka-komplikado yung mga binibitawan nilang salita. Halos hindi nagtutugma, 'di ba? Nagigets nyo? Tuloy natin Wala pong pupunta doon na NBI. Agad nagpaputok ng warning shot Ito naman, sabi ni Matibag, walang pumuntang NBI. si Sergeant at Arms Mau Ablasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI. Ayun. Sino sa kanila nagsasabi ng totoo? Si PBBM? Si Matibag? O ito si Auntie Claire? Kayo na umusga. Wala pong mga baril yung mga tao po. Wala raw baril yung mga tao niya. Kanina sabi niya, walang NBI doon. Ngayon, ang sinasabi niya ngayon, walang mga baril ang tao niya. Walang baril wala raw NBI doon. Sige, sabihin na natin, wala talagang baril ang tao niya kasi wala ngang NBI. Sakyan na natin ang kalokohan nila. Tuloy tayo. Walang baril ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. Doon niya sinabi na that is the order. So from BBM na wag silang pumunta. Doon nagtugma yung dalawa na sinasabi ni BBM na umalis kayo dyan. Yun yung sinabi niya. Ano to? Yan yung sasakyan na yan. 'Di ba? Ano yan? NBI. Kitang-kita, 'di ba? Walang baril ang NBI. Wala sila sa area. Baka palusutan naman Ano yan? NBI rin yan Sabi nila, wala sila sa area. Naalala nyo yung sinabi ng media na may nagdidrill? Pinakikinggan nila yung pinto, may nagdidrill. Ayan yun Ayan tignan nyo diba? Pakinggan nyo yung sasabihin Sir, ito Sir Mike. Sir Mike. Sir Mike. Ay. Binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Magdi-deploy sila lahat. Magdi-deploy raw. Kasi nakapag-deploy na. Nakapag-deploy na raw. Para mga bida. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may sentry kasi nandito yung parang langgan yung action nila. Bida? Pero napakita namin yan.
Kaya. Kasama namin yung NBA. Sige. Okay. Kaya to? Makapagsipa. Paano na signal sila? Makapagsipa kung matamaan ka. Hindi na nila manon. Bakit man interview? Yan mo na, ibaan mo na isang buwan na nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa, ibaan mo na. Ibaan mo na, sige na ulit. Sige. Go lang. Yan yung other side ng may nagdi-drill. Yung narinig ng mga media. Yan, sige, diretso lang panoorin natin. Nuts. No, NBI oh, 'di ba? Wala raw NBI sa area. No, NBI. So kung sinasabi nila na hindi yan NBI, impostor yan, kailangan magkaroon ng malawakang paghanap diyan, 'di ba? Sindikato yan, nagpapanggap na NBI. Ginagamit ang pangalan ng NBI para masira, 'di ba? Masira ang bureau, institusyon. Malaking dagok yan sa NBI. May access dito, di ba? Sila ang may access dito. Sila lang po. No, NBI din oh. NBI yan oh. Sir, sinay ko na ng... Sila, sir, mayroon control. Akala dyan sila papasok. Ibig sabihin, papasukin talaga nila, di ba? Papasukin talaga nila. Kasi baka dito nag-iilag yung mga media. Baka kung lugar ano. Kasi maliwanag May plano talaga silang pasukin, di ba? Sir, temporary board, ilalak namin. Baka anything mistake. Ayun, yan, sinasarado nila. Kasi ang iniisip nila, baka dyan dumaan si Senator Bato. So sabihin na nating sinasarado mo, pero nagbitiw ng salita yung isa, na akala nila, dyan tayo papasok. Ibig sabihin, planado. May papasukin talaga nila, 'di ba? Ngayon, ang ginagawa kasi nila, yung building na yan kadikit ng Senate. Lahat ng access sasaraduhan nila para pinpoint nila kung saan lalabas si Senator Bato. Maglalagay sila ng tao sa mga area para kupo nila. Kupo as in walang lulusutan. Saan lulusot si Senator Bato? 'Di ba? Kasi pinaplano na nila kung paano nila papasukin eh. 'Di ba? Gets nyo? Kasi kaya natin nire-review to dahil maraming butas na hindi napapansin ng publiko na kailangan ipaliwanag sa publiko. Ayan, NBI. NBI yan Sabi nila, walang baril ang NBI. Oh my God. Kakamutuman na din. Eto, yung kuha na to, sa ABS-CBN to. Yan. Kasi dito natin na kita na hindi totoo yung sinasabi ni Director Matibag. Wala raw barel ang NBI, pero nakita natin merong Armalite. Dito. Yan, NBI yan, di ba? Ayan NBI. Ito pa. Ito yung isa pang kuha ng parang body cam. Tignan natin Ayan Armalite yan dala.
Oh, parang Counter-Strike eh. Diba? Yan ba ang walang balak pasukin ng Senate? Isipin nyo, yan ba? Yan ba yung balak na walang pasukin ng Senate? Naka full battle gear, 'di ba? Kaya nag-ready yung OSAA kasi may direct threat sa kanila. Nung binabarena nila yung pinto, ang sabi nila, baka akala nila dito tayo papasok. Ibig sabihin, pinagpaplanuhan nila yung mga area na pwede nilang, mga posibilidad nilang daanan, 'di ba? Kaso natunugan. Pumalag ngayon ang OSAA, may dalang Marines, may dalang kapulisan. Oh. Kasi kagaya ng sabi natin, jurisdiction nila yan. Kailangan nilang protektahan yan, 'di ba? Kasi sila ang mayroong malaking pananagutan kapag hindi nila naprotektahan yan. Ibig sabihin, mahina sila. Yun lang yun. No, Armalite to, kitang-kita, 'di ba? O yun po. Eto sa labas. May proper communication pa sila, may mga radyo. Ibig sabihin, talagang pinagandaan nila to. Hindi lang to basta magbabantay. Talagang ia-assault nila. Kasi biro mo, sasaraduan mo yung mga daan tapos pili lang yung ititira mong daan. So parang dagayan lahat ng butas meron kang panghuli. Actually, itong footage na to, ngayon ko lang rin napanood na ganyan pala yung kahaba. Yung, confrontation, ng shootout. Ngayon ko lang siya napanood kaya talagang masasabi ko dito, pinagandaan ng NBI. Kasi talagang nilolocate nila yung mga area na pwedeng daanan at yung mga area na may blind spot. Kasi biro mo, ikaw tatakbo ka, kung alam mong dyan, pwede kang barilin dyan, 'di ba? Cover. Kasi baka makapuntahan yung JB, alis ka muna dyan sa van. Alis ka muna sa van. Baka puntahin yung mga NBI. Alis ka muna. Dito pa, ground floor, takinig nyo. Nagagaling yung patok. Dalawang naka-Armalite, 'di ba? Sabi mo, Director Matibag, walang NBI dyan. Directive sa'yo ni Presidente BBM, umalis kayo dyan. Ba't nandyan ka? O, 'di ba? Bakit nandyan yung mga tauhan mo? Puro Armalite naka full battle gear, 'di ba? Ang high powered yung mga gamit nila. Paano hindi kayo puputukan? Pinasok nyo nga 'di ba? Doon kayo sa may hagdanan dadaan Kaya pinutukan kayo. Kasi kung titignan nyo ito pa isa sa mga nakita ko. Na sila, nasa labas sila. Ang OSAA, nasa loob. Kung gusto ng OSAA na magkagulo, lalabas yan. Lalabanan sila sa labas. 'Di ba? Kung talagang intention nila ng OSAA na magkagulo. Pero bakit nasa loob lang ang OSAA? Pati ang Marines, pati ang Police. Nagigets nyo? Ibig sabihin, hindi lumapit sa area nila ang OSAA. Ang lumapit ang NBI, 'di ba? Papuputokan ka ba niyan? Ang layo mo, nandoon ka sa kabilang building. Imposible 'yon. Ayun yung area na nagkaroon ng engkwentro. Nasa loob ng building ng Senate. Simple lang kami, simple lang. Ikaw sama ka. Si Bato.
Ayun yung area, oo. Sa loob ng Senate yan. Tapos sasabihin nyo, sinisisi nyo, ang OSAA ang unang nagpaputok. Common sense. Kasi lumapit kayo dyan. 'Di ba? Lumapit kayo dyan. Kaya kayo pinutukan. Ang maganda lang sa OSAA, hindi nila kayo directly pinutukan sa katawan. Pataas. Warning shot nga eh. 'Di ba? Kung intentionally na gusto ka nilang patayin, pwede ka putukan sa katawan. Bibubulagta sa inyo dyan. Pero, dahil nga, ano sila eh, kumbaga, gusto lang nila, lumayo kayo, pataas ang putok. 'Di ba? Warning shot nga lang. 'Di ba? Yun lang ang gusto nila, lumayo kayo dyan. Ibig sabihin kasi, lumapit kayo. 'Di ba? Anong katangahan niyang sinasabi nyo na naman? Pero ito, area na natin yan kasi tapat ito ng building natin. O, 'di ba? Area na 'yan ng Senate. Big sabihin nga sila lumapit, 'di ba? Kasalanan nila kung ba't sila pinutukan. Area natin yan. So, sabihin, pumasok na sila sa area natin. Pero wag naman kasi ongoing. Actually, ito ring footage na to, yung merong Soko. Ngayon ko lang rin napanood yan. Diba? Kung tutusin, kung nakapasok sila dyan, ang tama ng mga bala nandiyan dyan sa pader. Pero bakit ang tama ng bala nandoon sa bintana? Ibig sabihin, papasok pa lang sila sa area ng Senate na ang may karapatan dyan yung OSAA. Kasi part ng jurisdiction nila na protektahan yung area na yan. Diba? Gets nyo? Mga ibida sa inyong lahat. Yun. O, 'di ba? Kasi alam nyo, curious lang ako dahil nililito nila ang taong bayan. Eh ako naman kasi mahilig talaga akong imbestigahan yung mga ganyang bagay kasi gusto ko alam rin ng tao kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Ngayon, nalaman natin na napaka-komplikado yung mga naging pahayag nila. Meron sa kanilang nagsisinungaling talaga. Sa totoo lang, talagang pinalalabas lang nila na kasalanan ni Senator Alan Peter Cayetano, ni Bato, pati ni BP Sara yung mga pangyayari ngayon. Pero kung tutusin, isa lang ang solusyon dyan. Kagaya ng sabi ni Senator Alan, yung ICC nag-serve ng warrant kay Senator Bato. Dapat idaan nila sa Philippine Court. Ngayon, etong Philippine Court pag-aaralan. Kapag okay sa Philippine Court, maglalabas ng warrant of arrest ang Philippine Court. 'Di ba? Protocol kasi yan. Dahil yung ICC, hindi naman sa atin yan eh. Meron tayong sariling gobyerno. Meron tayong sariling batas na sinusunod dito sa Pilipinas. Kapag directly yan, inaresto si Bato, magkakagera yan. Kasi bakit hindi ka nakipag-coordinate sa gobyerno, sa batas ng Pilipinas? 'Di ba? Yun ang magiging problema dyan. Kaya kailangan makipag-coordinate sila, 'di ba? So sana nagustuhan niyo yung ginawa nating pagtalakay at pag-iimbestiga, pagtutugma ng kani-kanilang mga sinasabi kahit na nakakahilo. Ayan, so inaral ko kasing mabuti to. Simula maga hanggang maggabi, hanggang maghapon, maga ulit. Inaral nating mabuti para naman mabigyan natin ng maayos na information ang publiko. Hindi yung nyaw-nyaw lang tayo ng nyaw-nyaw katulad niya no, yung Yusek nila. Nyaw-nyaw lang ng nyaw-nyaw. Nililito ang taong bayan. So dito sa channel natin, ayaw natin yun. Kaya hanggat kaya kong ipaliwanag, i-explain sa inyo, palawakin para mas maunawaan nyo, gagawin natin. Ay bago nga pala tayo matapos, pinapakisuyo ko lang sa inyo na huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share, and please click the notification bell button para palagi kayong updated sa lahat ng ating uploads. So magkita-kita po tayo sunod. Hanggang dito na lang. Bye-bye!